Payong kaibigan, topic natin ngayon is tungkol sa pagiging content creator. Um, Napapansin ko kasi para bang may mga content talaga na medyo hindi maganda sa mata ng bata. Yung iba parang joke-joke lang, yung iba naman parang ginagawang katatawanan yung um, pag-prank ng ibang tao. Hindi naman sa nagmamarunong ako o I make a judgment on your own content, pero lagi nating isaisip na excuse me, yung content natin is it will spread out um, whole nation, globally, so depende sa network mo, tapos nakikita ng ibang tao yan. Minsan ito'y naging basihan ng ibang tao sa kung ano ang nakikita nila sa atin. Yun ang ginagawa nilang basihan upang ma-identify kung ano ang pag-uugali ng isang lugar o isang tao. So, pangkalahatan na tinatanaw nila yon. So, na-affected yung iba. For example, kung Filipino ka, tapos may content ka internationally, kung ano man yung content mo dun sa ibang bansa, yun ang nakikita nila. Hindi naman sa pagiging sobrang sensitibo tayo, minsan kasi yung mga prank sobra na yata, para bang nagiging influential na siya kasi katuwa-tuwa. Kasi sa mata ng entertainment, kung ano yung nakakatawa at nakakakuha ng maraming atensyon, uh, yun ang minsan ay nabibigyan ng halaga o nai-spread, nagiging trending siya. Pero kung tutuusin, nakaligtaan natin yung mga mahalagang bagay na may mga bata rin na nanonood sa Facebook. Kaya mainam na dapat rin nating huwag masyadong pasobrahan yung mga content natin. Ano lang to, para bang um, recommendation lang o para bang advice lang. Base naman to sa mga nangyayari talaga. Hindi ko naman to gawa-gawa. Ito ay nakikita natin talaga sa Facebook. Yung iba nga kumakain ng kung ano-ano, tapos may nagtatrabaho, nag-horseplay. Sa safety, hindi dapat yon kasi prone siya ng accident. Tsaka kung magkagalitan, masaktan ka dyan, mapapasama pa sarili mo. Yun ang mga bagay-bagay na nangyayari kapag hindi tayo hindi tayo mindful sa content natin. Ito naman ay advice ko lang. Kung gagawa ka ng content, hanapin mo yung saan ka hiyas. Pero dapat tingnan mo rin na hindi ka sumusobra. Yung Facebook naman, ewan ko kung but medyo hindi sila mahigpit tungkol sa mga ganong censorship kasi nga entertainment siya Tayo-tayo na lang mismo yung gagawa ng paraan na makakup up sa sitwasyon na yung mga bata hindi ma-expose sa ganong bagay. Pero aminin man natin sa hindi, dahil nga lahat ng tao ngayon may cellphone
kung anong pinagagawa natin sa Facebook, sa content natin, nagiging halimbawa tayo, nagiging contributor tayo, o isang source tayo ng influence sa mga bata. So, sa tingin ko, darating din ng araw na baka pagpatibayin ng Facebook na magkaroon ng mga selection na kung gusto mo ng ganito na content, pwedeng ma-view o malagay sa wall mo. Yun ang sa tingin ko ay dapat sa Facebook dapat merong controls o settings option na yung nanonood, ikaw yung mag-set kung anong klaseng programa dapat ang nabro-broadcast sa Facebook account mo. Yun ang wala sa Facebook Kaya kung ano-ano na lang mga videos ang na-upload o nalalagay sa wall mo, kasi nga everybody is in a hurry, everybody is on the same boat, dahil nga sa opportunity ng Facebook na mamonetize tayong lahat. Walang tao na hindi nangangailangan ngayon. Kahit nga ako nagtatrabaho nagtatrabaho pa rin ako ngayon, nagblog ako, nagbabaka sakali din ako na baka mamonetize ako. So yun ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, pero hindi natin binibigyang pansin kasi nga busy tayo. Pero malaking impluwensya sa bata kung ano ang nakikita niya, lalong-lalo na kung walang parents, walang kapatid o sino man na pumupuna doon sa mga nakikita ng bata sa Facebook. I'm not talking against the management, pero sa mga I'm not talking against the content creator. Ito ay opinion ko lang base sa nangyayari ngayon. Sana advocacy ko kasi heal the community, heal the family. Kasi yun ang basic foundation ng community. So if you have a good family, a nurturing family, when they go outside, nagiging influence sila sa ibang tao. So hindi sila magiging problema sa lipunan. The more family na ma-heal, the more family na capable to influence goodness, mas peaceful yung community. Yun nga kaibigan, opinion ko lang to, advice lang to. Kayo na ang bahala kasi buhay nyo yan. Ano lang to, para bang advice lang, be mindful tayo sa mga content natin kasi hindi ito basta-basta You are broadcasting yourself, at saka isa kang medium, isa kang tool na nalilearn ang mga tao sa iyo. Nai-enjoy man, nai-entertain, pero yun nga, dapat may mga abiso kagaya ng television, merong PG-18, PG-16, mga ganyang bagay, to make us aware na itong mga content na to is a contributor of violence, is a contributor of political factor o is a contributor of mga scenery na hindi kaaya-aya. So sana yung Facebook in the future merong paraan na i-enable mo yung isang options to make post and walls or video content
na mag-show up sa walls mo. So, sana ganon. Yun lang kaibigan. Payong kaibigan lang. Enjoy sa paggawa ninyang content. Tsaka sana ma-monetize tayo. Yun lang kaibigan.